na talagang yung pinaglalaban natin ay para sa pangkabuhayan at masasabi natin kung ikukumpara doon sa nakaraang administrasyon, mas may puso pa ang ating Pangulong Duterte noon dahil hindi po namin naranasan na magprotesta ng ganito kahit isang beses. Napakahirap kasi ng sitwasyon ng namin ngayon na hindi ho kami makabiyahe ng maayos dahil kaliwat kanan po ang panguhuli sa amin ng mga LTO at ibang mga traffic enforcers dahil nga po inexpired na yung aming mga prangkisa at ayaw po nila kaming irehistro. Opo, ngayon po ay nagsasagawa kayo ng transport strike. Ano po ang pinakadahilan at ito ho ba ay magpapatuloy? Magpapatuloy po ito hanggang bukas o sa mga susunod na linggo, Sir Jade. At alam nyo, napakahirap kasi ng sitwasyon ng namin ngayon na hindi ho kami makabiyahe ng maayos dahil kaliwat kanan po ang panguhuli sa amin ng mga LTO at ibang mga traffic enforcers dahil nga po inexpired na yung aming mga prangkisa at ayaw po nila kaming irehistro. Kaya po ayaw irehistro yung aming mga sasakyan. Kaya po ngayon nagsasagawa kami ng malawakang kilos protesta. Dito sa Metro Manila, saan po nakakonsentrate po ang inyong grupo? Dito po sa monumento na kung saan ay pinalibutan na kami ng 3 truck ng kapulisan. At dito sa may Quezon City, 3 strike centers po sa Quezon City, isa sa Pasig, isa sa Marikina, 3 ho dito sa Manila, Pasay, Parañaque, sa may Zapote, Alabang at Taguig. Ilang miyembro po ninyo o grupo po ninyo ngayon ang nakikiisa ng mga jeepney drivers at operators ang nakikiisa nga po dito ngayon sa transport strike? Nationwide po ito? Opo, nationwide po dito pa lamang po sa NCR, sa National Capital Region, hindi po bababa ng 25,000 po ito out of 77,000 na mga units. Sir Jade, Sir Admar, kasi meron din kasama namin ang Manibela at Piston nga ay nagsanib puwersa para dito sa kilos protesta na ito. Nationwide po, hindi po bababa ito ng 120,000 na units po na tumigil po ngayon. At baka madagdagan pa habang tumataas ang oras at dahil nga nakikita ng ibang mga kasamahan natin na talagang yung pinaglalaban natin ay para sa pangkabuhayan. At masasabi natin kung ikukumpara doon sa nakaraang administrasyon, mas may puso pa ang ating Pangulong Duterte noon dahil hindi po namin naranasan na magprotesta ng ganito kahit isang beses. Dahil inintindi po nila yung sitwasyon natin dito, Sir Jade, Sir Admar. Pero ngayon ho, ilang beses na ho kaming pinapatay at tinatanggalan ng hanap buhay. Hindi lamang po ito ngayon lang na narinig, ipinatupad po ninyo yung transport strike, Sir Mar. Ilang transport itong protesta na isinagawa po ninyo at nararamdaman ho ba ninyo na napapakinggan naman kayo ng gobyerno sa ngayon? Yung itong ginagawa po ninyong protesta? Ramdam po ng gobyerno ito pero nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan itong gobyerno natin dahil nga po sa malawakang korupsyon pagdating po dito sa pagpapatupad ng PUBMP. Mga ilang itong protesta po ninyo isinagawa, Sir Mar, mula pa last year, di ba? Ginagawa ninyo na ito. Opo, mula last year po, kundi na po siguro bababa ng 25 transport strike ang isinagawa po namin nationwide. At nung mga nakaraan nga po, mga inaresto pa yung aming mga kasamahan na hindi namin naranasan ito nung mga panahon ni Pangulong Duterte. At yun nga ang nakakalungkot, Sir Mar, maraming beses na pala kayong nagsasagawa o nagpapatupad ng kilos protesta, itong transport strike. Wala bang taga-gobyerno ang nakikipag-ugnayan po sa grupo po ninyo at sa iba pang mga grupong nakikiisa ngayon para masolusyonan, matugunan itong hinaing at panawagan po ninyo? Sa ngayon, Sir Jade, Sir Admar, talagang manhid ang gobyerno. At talagang ayaw nila tayong pakinggan. Kung hindi namin gagawin ito, hindi ho kami makakabiyahe. Alam naman natin na malaki ang kakulangan ng pampublikong transportasyon. Hindi lamang ito maamin ng DOTR, ng LTFRB at ng mismong Malacanang. Ang tinitignan lang nila yung kasinungalingang mga datos na inire-report ng DOTR at ng LTFRB. Sana magkaroon sila ng puso kagaya po ng dating Pangulo.
Huli na lang, Sir Mar, bago ko ipasa kay partner Admar, yung panawagan po ninyo para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kayo po ay tumututol dito sa public transport modernization. Lilinawin ko lamang po, hindi po kami tumututol dito sa kabuuan ng pagpapatupad ng PUBMP. Meron lamang pong mga ilang guidelines dito na hindi po namin nagustuhan, yung isosurrender na namin yung aming mga prangkisa at ang pagkuha ng mga mamahaling unit na galing ng China na umaabot na po ngayon ng 3 milyon na dati po ay 1.2 to 1.4 million lamang at yung interest po nito ay umaabot na rin po ng halos 1.6 million na nagkakahalaga na po sa kabuuan na 4.6 million po bawat unit. Paano naman po namin ito mababayaran? Kung hindi kami magtataas ng pamasahe, hindi po namin ito mababayaran. Kung magtataas naman po ng pamasahe, baka wala na rin pong sumakay sa amin at kawawa din po yung taong bayan na nagsasakripisyo para dito sa mahal na pamasahe. Ginoong Valbuena, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, last Good morning, July, Admar. meron pong inihain na resolusyon ang naaprobado ng 22 senador na nagnanais na temporaryong isuspindi muna itong Public Transport Modernization Program o PTMP. And isang linggong makalipas, nagsalita po si Bongbong Marcos Jr. At ang sabi niya, and I quote, "I disagree with them because they said this was rushed. This has been postponed 7 times. Those who have been objecting or have been crying out and asking for suspension are in the minority." Kasi sinasabi na at least 80% ng mga PUV operators mo po ang nakapag-consolidate na ng kanilang mga prangkisa. Ano pong masasabi nyo rito, sir, na mismo ang Pangulo na ang nagbigay na ng pagtuldok at tuloy pa rin itong modernization program po? Kasi sapat naman po yung panahon na ibinigay po sa inyo. 7 beses nang na-postpone po itong modernization program po, Sir Mar. Alam nyo, nakakalungkot po yung pahayag ng ating Pangulo na yan. Porket po ba minority, wala na po kaming karapatan na makapaghanap buhay. Hindi na ho ba kakain yung pamilya namin at hindi na po magkakaroon ng magandang kinabukasan yung aming mga anak. At yung datos na ibinibigay po sa ating Pangulo, accurate po ba ito? Kasi kung accurate po ito, hindi po mapaparalisa ang publikong transportasyon at may masasakyan dapat ang taong bayan. Kung makikita po natin, mas marami pa yung nag-strike kaysa po doon sa sinasabi nilang datos na 80% nag-consolidate na at sumunod na doon sa programa. At doon sa sinasabi nilang minority na yan o itong beses nang na-extend, bakit ho ba na-extend ang na-extend at bakit ho tinitigil din natin ng itinitigil? Hindi po, bukod sa minadali ito, hindi po talaga na pag-aralan ng husto. At ang sinasabi natin dito, ilan na ba ang nalugi na mga kasamahan naming kooperatiba? Kaya ho kami ay tumututol dito sa mga ilang guidelines nitong PTMP. Opo, Sir Mar, naalala ko pa nga, bago yung itong lahat, pumunta pa kayo doon sa Kamara, di ba? Nakipag-usap at may mga tulong na ipinangako sa inyo. Ano ho bang resulta nun? Wala pong tulong na tayo natanggap at papogi lamang yung nangyari dyan. Hanggang ngayon, wala ring resolusyon na lumalabas. Parang paikot-ikot lamang po kami. Okay, mabuti pa po yung Senado na naglabas ng Senate Resolution 1096 na pansamantalang sinususpindi itong pagpapatupad ng PUBMP para ho yung mga may problema at nagka-problema at yung mga kinakaharap nating problema ay masolusyonan sana at mapag-aralan muli. Pero nga lamang, hinarang po ito ng Malacanang mismo ang Pangulo. Sana man lang pinakinggan niya, buong Senado po ang pumirma dito. Halos lahat po ng senador ang pumirma dito. Ano ito? Pinirmahan lamang, tumingin lamang sa langit at sinabi, itigil natin ito. Hindi naman po siguro ganun. At sigurado akong napag-aralan din po nila ito kung bakit nila ito inirekomendang i-suspend pansamantala. Well, siguro, Sir Mar, alam ko, medyo abala pa kayo ngayon dyan at kasalukuyan nga nagsasagawa kayo ng kilos protesta. Huling mensahe po ninyo at panawagan muli sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayan.
Sa ating pamahalaan, sa ating Pangulo, sana magkaroon ka ng puso sa mga mahihirap na mga drivers at operators. Yung sinasabi po nila na bibigyan ng trabaho yung mga madi-displace na mga drivers, nasaan po ngayon? Matagal na hong hindi nakakabiyahe. Tanungin po natin yung ahensya kung ano ho ang nagawa na nilang mabuti para dito sa mga na-displace na mga drivers at operators. At para doon sa ating mga mahal na mananakay, muli, humihingi po kami ng pangunawa po ninyo. Hindi lamang po ito para sa amin, para po sa ating lahat ito. Ayan, maraming salamat po, Sir Mar Valbuena, sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Ingat po kayo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.